Well, I'm sure nabalitaan nyo na, no, na unang-una, itong si Leandro Leviste talagang pinupuruhan, pati ang nanay na damay. Di umano, ang ombudsman daw ay magpa-file ng plunder, no? Sinabi ko na sa inyo yan, walang dahilan para mag-file ng plunder kasi sinasabi nilang 10 billion solar project, wala pong gobyernong pera involved dyan. At saka dahil for failure na maitayo yung solar, yung prangkisa, na-revoke na, no? Pero hindi po yan plunder dahil wala namang pera na dinrambong, kumbaga. Pero bukod pa dito sa plunder na ito, laban sa mag-inang Loren Legarda at saka si Leandro Leviste, talagang si Leandro ngayon ang man of the hour, no? Dahil bukod dyan, meron pa raw siyang bagong kaso na trafficking. Bakit nagkaroon ng human trafficking? Parang ako na naman, may human trafficking na wala daw complainant. Kaya daw may human trafficking, meron daw silang pinalano na tanim pokpok. Ano yung tanim pokpok? Well, di ba no? Kumuha sila ng mga, alam nyo na, mga pokpok at binayaran para daw ma-entrap itong si Executive Secretary Ralph Recto at maiskandalo. No? Now, ang sabi ng NBI, iniimbestigahan nila ngayon si Leandro Leviste at hindi nga daw subipot sa kanyang unang investigasyon kung pwede siyang kasuhan ng trafficking, human trafficking. Alam niyo naman, eksperto ako dyan sa human trafficking dahil ako daw, meron daw akong talagang pananagutan for qualified human trafficking na non-bailable. Ulitin ko po ha, ang trafficking, ang requirement dyan, pagdating sa sexual slavery, ginamitan mo ng dahas or intimidation ang isang tao para magbigay serbisyong sexual. Okay? Kaiba nga ang kaso na sasampan nila o pinaplano lang isang kay Leandro kasi hindi siya human trafficking. Yung sa akin kasi, nag-recruit sa pilitan o through intimidation para magtrabaho o gamitin ang kanilang labor. Pero yung sexual trafficking naman, yun nga gagamitin ng dahas at intimidasyon para magbigay ng mga serbisyong sexual. Kung tanim-pokpok yan at ang sinasabi ay mga high class naman na meron pang isang movie producer na supplier na di umano yan ang kumanta na magbabayad daw si Leandro Leviste, no? Nasaan ang trafficking dyan? Kasi ang trafficking dapat merong sapilitan, pananakot para magbigay ng serbisyong sexual. Pero kung talagang walang pananakot at yan ay trabaho lamang, paano magiging trafficking yan? Siguro yan yung solicitation, no? Pero sa atin naman, halos di na krimen yan. Wala nang parusa yan kung ikaw ay maghahanap buhay na pinakamatandang hanap buhay sa daigdig na ito. So, hindi po pwede maging trafficking yan dahil kung totoo na meron pang film producer o something, promoter, ewan ko ba, basta showbiz personality na siyang nagbubugaw, ibig sabihin, hindi pinipilit ang mga kababaihan. At syempre, dahil bahalang bayan, naintindihan natin, yan ay trabaho at wala namang sapilitan. Bakit na naman nila gagawin trafficking? Kasi nga, humahanap sila ng kaso. Siguro naisip nila na hindi nila mapapakulong itong si Leandro sa pamamagitan ng plunder dahil wala nga gobyernong pondong involved dyan sa solar project niya na naudlot. Kaya ngayon, ginagawa nila ng kaso. Paboritong kaso nila ang trafficking. Yan ang kaso ni Kibulo, yan ang kaso ko. At ngayon, gagawin nilang kaso nitong si Leandro Leviste at saka yung di umano, co-conspirator niya na si dating kongresista Jerome Paras, no? So nakikita natin na talagang ang estilo ngayon dito sa undeclared martial law, talagang ikakaso sila sa mga kalaban ng gobyerno na maiingay na nais nilang patahimikin ay yung mga non-bailable cases. Gaya ng syndicated trafficking. At yan ang talagang flavor of the month nila. Kasi, ewan ko ba, siguro madali sa kanila na magbayad ng mga testigo na sapilitan sila. No? Pero dito sa nalalaman na nating mga balibalita, hindi po pwede maging trafficking yan dahil walang sapilitan. Ito'y negosyo, ito'y hanap buhay ng mga babae at ng kanilang mga bugaw. At kung totoong nangyari yan, well, consensual yan. Negosyo. Merong kaunting parusa ang solicitation o prostitution, pero hindi po yan available. No? At as far as I'm concerned, hindi naman pinaparusahan yung kliyente unless caught in the act. No? At saka hindi ko maintindihan, anong kaso isasampan nila? Hindi naman natuloy. Anong gagawin nila? Attempted? Frustrated? Wala namang ganun dahil ito ay special offense. No? Hindi naman ito felony, itong trafficking na ito. So hindi ko maintindihan kung merong yung attempted at frustrated na syndicated human trafficking. Tingin ko stretch yan.
Pero dahil itong gobyerno nito ay merong bendalo, anything is possible para lang mapakulong. Never mind kung later on makakuha ng piyansa o madismiss ang kaso. Meanwhile, kulong ka muna. At yan ang mensahe sa lahat. Pag kayo, hindi kayo tumigil ng pagkukula sa gobyerno ng bangag, ikukulong namin kayo. Siguro hindi matagal, siguro sandali lang, kulong pa rin. Ako nga po doon sa isang GC ko, nagkukwentuhan kami. Isa doon sa mga nagsulat doon sa GC, si Dr. Lorraine Badoy, na kung maalala nyo, dahil sa contempt ng Kongreso, ay nakulong ng 7 araw at sinasabi nga niya kung gaano kasakit yung ganyang karanasan. Ako, overnight lang. Pero sa akin, overnight kang makulong na wala ka namang kahit anong kasalanan, sa akin mas gusto ko nang mamatay kaysa makulong, miski isang araw na wala ka namang kasalanan. Di ba po? Dahil ang kalayaan yan, kasi importante yan ang kalayaan mabuhay. Dahil tayo namang mga tao, hindi tayo inukit sa imahe ng Panginoong para ikulong. Ang mga pagkakakulong ay dapat parusa lamang sa mga nagkakasala at hindi ginagamit na sandata para patahimikin ang mga kritiko ng gobyerno na siyang ginagamit ngayon ng gobyerno ito. Kaya nga sinasabi ko, undeclared martial law, kasi kung may martial law, walang habeas corpus, hindi mo matcha-challenge, hindi ka makakapunta ng korte para questionin yung pagkakakulong. Ganoon din kapag ang kinasuhan ka non-bailable. Mag-antay ka hanggang magkaroon ng hearing sa petition for bail. At dahil sa tagal ng proseso sa ating mahahukuman, hindi ako magtataka kung aabot yan hanggang 6 na buwan bago ka mapalaya na wala kang kahit anong pagkakasala. Kaya ako, naninindigan ako. I would rather na maging asylum seeker kaysa makulong na isang araw na wala akong pagkakasala. Wala nga complainant laban sa akin, bakit ako magpapakulong sa kanila, di ba? At dati pang nagsampa ng kaso, yung Wilson versus Government of the Philippines, na nagsasabi na dapat paigihin ang kondisyon ng ating mga kulungan. Sabi ng Korte Suprema, yung decision daw, yung view ng Human Rights Committee na dapat na torturous ang jail conditions natin at dapat paigihin ng gobyerno, yan daw ay recommendatory lang, hindi mandatory. Kaya na-dismiss tuloy ang kaso. Kaya ngayon, yan ang aking basihan sa aking asylum. Wala akong pagkakasala, tanim kaso yan, at ang mga kulungan are torturous. At asang-ayon hindi lang sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker, kundi na rin sa Convention Against Torture, hindi ako dapat i-deport doon sa bansa na kung saan ako pwede maging biktima ng torture at ang pagkakakulong sa presong Pilipino ay torture. Yan ang sinabi na ng UN Human Rights Committee sa kaso ng Wilson versus Government of the Republic of the Philippines. So sa akin, ang panawagan ko sa mga ginikipit ngayon, manindigan po kayo. Kailangan gamitin ng batas, kailangan sumagot kayo. Kasi maski baliwalain nila ng mga bendalo yan, kahit papano, pag kayo sumagot, pwede kayong umakyat sa hudikatura. Ako naman, kahit papano, may tiwala pa rin sa hudikatura. Ang ginagawa nila sa akin, kaya hindi ako makaakit ng Court of Appeals, hindi rin resolba ng Secretary of Justice yung aking petition for review. Pag hindi ko naman in-exhaust yung review sa Department of Justice, madidismiss din sa Court of Appeals. Kaya ngayon, sasabihin ko na sa Department of Justice, Secretary Vida, hindi kita kakilala, pero walang personalan. May batas na po tayo ngayon, yung anti-red tape law. Sakop po kayo niyan. 10 buwan nang nakabinbin yung aking petition for review, hindi nyo ginagalaw para hindi ako makapunta ng Court of Appeals. Yan na po. Ako po'y magsasampa na ng kaso laban sa inyo sang-ayon po doon sa anti-red tape law. Dahil sakop po kayo dyan, miski kayo po ay kalihim ng isang departamento. The law applies to all or it should not apply to anyone. So ang aking advice kay Leandro at kay Jerome Paras, laban po kayo. Nasa likod nyo ang taong bayan. Alam namin, yan ay tanim pokpok. Meron tayong bagong tanim pokpok. No? Kung meron tanim kaso, tanim pokpok. At saka siyempre, ang isa pang dapat pag-usapan, totoo nga ba na po pwedeng maengganyo si Ralph Recto ng tanim pokpok? Napabalita naman po na yung mga petisyon na hinain ni VP Sara kasama ni Atty. Torion laban dito sa impeachment articles na nagiging basehan sa paglilitis ngayon sa Senado ay dinismiss na ng Korte Suprema. Siyempre, yung mga taga House of Horror, mga congressman, tuwan-tuwa na parang silang nanalo na, no? Well, yung mga petition pong yan ay na-dismiss on the ground of mootness. Ibig sabihin, wala pong dismissal based on the merits. Yung mga
argumento na sinumite ni VP Sara, yung itong impeachment complaint na naging basihan para ditisin siya ngayon ay labag pa rin dun sa 1-year ban na nagbabawal ng multiple filing of impeachment complaints within 1-year period, na yung pamamaraan ng pagsulong ng investigasyon ay mali dahil ang nangyari po dito ay nagkaroon ng mini trial at saka yung mga impeachment complaint ay walang mga facts na naging basihan, no? At naging haka-haka lang ang mga naging basihan nila, no? Lahat po yan ay hindi na desisyonan ng Korte Suprema dahil ang sabi nga po ng Korte Suprema, moot and academic. No, moot and academic kasi po ito ay dinidinig na ng Senado. Hindi po ibig sabihin na walang basihan, no? Yung mga petition, kung hindi, hinihir na yan ng Senado, at dahil ang Senado ang sole impeachment court pagdating sa impeachment, hayaan na ng Korte Suprema ang Senado magpatuloy sa mga paghihiring na yan. Pero yung mga legal issues na linabas ni VP Sara, pwede naman pong ilabas yan dun mismo sa impeachment court muli, no? Kasi ang impeachment court na rin ang magdedesisyon kung talagang meron nga ba silang jurisdiction, no? So ang tawag po dyan talagang yung karapatan ng tribunal to rule on its own jurisdiction, dahil talaga namang kung ang petisyon ay labag dahil ito'y hinain na labag dun sa 1-year bar rule, talagang mawawalan din ang jurisdiction ng Senado. So para sa Senado na po yan madesisyonan. So para dun sa mga kongresista na tuwan-tuwa na talagang tuloy-tuloy na raw ang impeachment, well, unang-una, wala pong decision on the merits. So hindi kayo po pwede magyabang na nanalo kayo on the merits. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, nagtutuloy na ang hearing ng Senado, nakasaad naman sa saligang batas talaga that the Senate shall be the sole judge of all impeachment complaints, at kinakailangan lahat ng issue ngayon dahil nagtutuloy na ang Senado as an impeachment court, dapat dalhin na dyan sa Senado. So pwede pa pong maresolba ng Senado yung mga legal na issues na inilabas ni VP Sara at ni Atty. Torion sa Supreme Court sa mga petisyon na na-dismiss na. So hindi po yan pagkatalo kay VP Sara, kundi kinakailangan ilabas lang itong mga issues muling ito sa Senado mismo. At syempre, ang katotohanan, talagang halong politika at saka batas na ang iiral pagresolba ng ganyang mga puntos, no, laban sa impeachment. Pero sa tingin ko, sa nakikita naman nating takbo ng proseso, mahihiya naman ang kahit sinong senador na bumoto para patanggal si VP Sara makatapos ang 32 million na walang malinaw na ebidensya so far. After 13 days, na meron siyang kahit anong krimen o pagkakamaling ginawa o di naman kaya kahit anong bagay-bagay na magpapatunay na siya ay naging taksil sa tiwala na ibinigay sa kanya ng 32 million ng mga butante. Isang record na hindi pa po nauulit sa kasaysayan. Alam nyo, habang nandyan ang kasagsagan ng impeachment, itong Okta Research naglabas na naman ng survey na nagpapakita na malayo pa rin ang agwat ni Leni Robredo, bagamat sabi ng Okta, nabawasan ng kanyang agwat. Doon po sa naunang survey ng Pulse Asia, 20 points ahead si VP Sara. Pero dito sa Okta, kung hindi ako nagkakamali, more or less 10 points lang ang agwat ni Inday Sara. Alam niyo po ako, hindi naman nila matatanggal yan na meron tayong personal preferences kung sino talaga ang dapat pagkatiwalaan na pagdating sa survey. Hindi ko po pinagkakatiwalaan ng Okta kasi mga bagito yan. At actually, dun sa panahon ng COVID, doon sila nagsimula, no? Doon sila nagkaroon ng kumbaga marketing campaign para makilala sila. At talaga nagka-problema ako bilang spokesperson, hindi lang ng presidente ng mga panahon na yon, kundi bilang spokesperson din ng NTF-ELCAC. Kasi bagamat ang mga datos nila ay kinakalap lang nila sa DOH, ang mga pronouncements naman nila ay hindi ko alam kung saan nanggagaling, no? At siyempre sa panahon na merong national crisis na gaya ng COVID, nakakagulo naman kung merong ibang mga sinasabi ang mga survey polls na sa akin tingin naman parang labas na yan sa kanilang trabaho, no, yung mga bagay-bagay tungkol sa COVID. Anyway, kaya po talagang hindi ako nagtitiwala diyan sa Okta Research na yan dahil anyway, sabihin na lang natin bago sila at hindi pa nila napapatunayan ang kanilang reliability as a survey firm, no? At saka syempre, alam naman natin na
itong survey na ginawa nila, this must have been commissioned, no? So unless talaga may tiwala tayo sa kanila dahil sila ay nagbayad para o binayaran para magkaroon ng ganyang survey, hindi na makapanipiniwala. Pero whether or not they are biased, ang reality is matapos ang 13 days of impeachment, number 1 pa rin si VP Sara sa survey kung sino ang mananalo bilang eleksyon. At lumalabas na panalong-panalo si VP Sara dito sa Okta survey gaya ng sinabi ng Pulse Asia sa Visayas at Mindanao. Si Leni has an advantage in Balance Luzon pero not much of an advantage, konti lang, kasi sa totoo lang yung numero ng botante sa Balance Luzon ay mas marami sa Visayas at Mindanao. Pero dahil number 1 pa rin si VP Sara, ibig sabihin hindi malayong agwat malayong agwat ni Leni Robredo sa Balance Luzon maski na papaboran siya ng mga botante sa Balance Luzon. Pero ako po, hindi ako naniniwala na ang buong Balance Luzon ay pupunta kay Leni Robredo. Kasi nga po, nung tumakbo naman si Tatay Digong, hindi naman po sweep ng kahit sino ang Balance Luzon. May mga probinsya na napanalo rin si Tatay Digong na sa tingin ko ngayon ay boboto pa rin sa Duterte. Mga probinsya gaya po ng Batangas. O akalain nyo ba, Dilawan yan? Hindi. Ang probinsya gaya ng Laguna. O ang probinsya gaya ng Nueva Ecija. Lahat po yan ay nag-Duterte pa rin. Let me check po kung tama ako, ha? Iti-check ko lang kung talagang yung mga bumoto kay Duterte. Ito po, ha? Ito, ha? Check ko lang po yung datos. Ibig sabihin, hindi po dapat tumambak si Leni kay VP Sara even in Balance Luzon. O ito yung mga probinsyong napanalunan ni Tatay Digong sa Balance Luzon na sa tingin ko mananalo rin si Inday Sara Duterte. Bataan, Bulacan, yan po, napakadaming botante. Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Ilocos Norte. Now, hindi ko po alam kung si VP Sara ay mananalo pa rin sa Ilocos Norte, pero ang may hawak po sa lokal na politics dyan sa Ilocos ay hindi naman po ang mga Marcos Jr. kundi si Amy Marcos. So hindi po natin mazi-zero si VP Sara sa Ilocos Norte, no? Pero kung mapapansin niyo po, itong Southern Tagalog, Batangas, Cavite, Laguna, yan po talaga ang bulto ng boto sa Balance Luzon. At samahan mo pa ng Pampanga at Rizal at saka Bulacan, talagang makikita nyo na posible talaga na mas mananalo pa si VP Sara kaysa kay Leni Robredo sa Balance Luzon kasi yung pinakamaraming populasyon ng mga probinsya sa Balance Luzon ay pinalanunan din ni Tatay Digong. Sa Metro Manila, siyempre po, nanalo pa rin si Tatay Digong bagamat hindi naman tambak na inaasahan natin na mananalo rin si Inday Sara Duterte. O nga pala ho, noong 2016, yung Pangasinan na dati-dati number 1 province sa number of votes, ngayon naunahan na sila ng Cebu, ay pumunta kay Grace po. Ngayon po, inaasahan ko naman ang Pangasinan, baka mapunta rin niya kay VP Sara kasi kaya naman nanalo si Grace po sa Pangasinan dahil si Fernando po ay taga Pangasinan. I stand corrected, hindi pala nanalo si VP Sara sa Nueva Ecija, si Tatay Digong sa Nueva Ecija, no? Ang pinalanunan muli ni Tatay Digong noong 2016 na inaasahan nating mananalo muli si Sara Duterte ay Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, and Ilocos Norte. Yung mga pinalanunan ni Grace po, aside from Pangasinan and Nueva Ecija and Quezon ay maliliit. Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon, Oriental Mindoro, Marinduque, Zambales, Ilocos Sur at La Union. Si Marojas nanalo sa Albay, Camarines Sur, Masbate, Palawan, Occidental Mindoro, Tarlac, and Batanes. Si Jojo Binay, Abra, Apayao, Benguet, Cagayan, Isabela, Kalinga, Quirino. Okay? So, yun, panalo pa rin si Duterte doon sa 8 probinsya sa Luzon, kasama rin mga pinakamadaming mga botante sa Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, and Rizal. So, ibig sabihin, maski hindi ko pa naniniwalaan ang Okta Research, nagpapakita naman na sa kanilang survey, panalo pa rin si VP Sara, miski didudumisan dito sa impeachment, at sa tingin ko, sa actual na halalan, mas malaki pa maging agwat
ni BP Sara kaysa dito sa sinasabi ng Octa Research na within striking distance na si Lenny Robredo. Sa tingin ko talaga, yung pinagkakatiwalaan kong Pulse Asia ang siya nagsasabi ng tamang datos na malayong-malayo pa si Lenny Robredo. Mga 20 points pa siyang malayo. Okay, tumakatok na po yung maglilinis sa kwarto ko, kaya tatapusin ko na po muna ito. Mabilis lang ating come in. Sandali lang ating spokes hour. Come in. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang spokes sa bahay na nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. Bye for now. God bless the Philippines.